Xin chào. 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 Welcome to Ho Chi Minh City, Saigon, here in Vietnam! Medyo rude lang yung babae nagmamadali. Nangyari? Ba't naging Italian? Malayo po tayong coffee ng Baguio. We've been playing stupid games, the situation rotates, and they say communication Kasabay, nalaglag na niya. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way, cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I Ito did mga wrong. fight. I could tell So tingnan natin kung meron talaga. you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Xin chào. Samahan niyo ako for today's activity. Tara! So nandito tayo ngayon sa War Remnants Museum. Magka-try tayo mag-explore. Wala kaming ticket na pinurchase sa Klook kasi walang available na. For tomorrow na yung meron. Ano ba naman yung nag-visit ka sa bansa, di ba? At the very least is, alamin mo yung culture nila kung anong nangyari. Para mas maintindihan mo kung bakit sila the way they act today. So, gusto ko kasi maintindihan kung bakit wala masyadong English translation. Baka ito yung reason. So, samahan niyo akong explore tong War Remnants Museum. Hey guys, nandito na tayo sa War Remnants Museum. Ang ticket is 40,000 Vietnamese dong or more or less 90 pesos. So kung di kayo nakabili sa Klook, pwedeng bumili dito sa mismong site. And may booth dito na pwede ka magbayad ng credit card or GCash card. Yan. Yan guys, makikita nyo, pagpasok meron na dito mga fighter jet. Hindi ko lang alam kung legit ito. Dito sa labas. Nataon kami na maraming turista today kasi parang merong bus sa labas, tapos magtutour sila, ganun. Pangit nung time ng punta namin. May mga tours dito ngayon, parang maraming bus sa labas. So yung space is crowded. So hindi na masyadong mabasa ng maayos dahil parang siksikan siya. So kumuha lang ako ng few clips, tapos pakita ko sa inyo. Then mas iintindihin ko na lang siya sa online tsaka sa YouTube. Panoorin ko siya doon maigi. During the trip hindi pag-uwi ng Pilipinas. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Pho Lin. Napanood ko sa TikTok, one of the recommended pho here in Ho Chi Minh. Medyo rude lang yung babae nagmamadali. Anyways, hindi ako magkapa-negative today dahil excited na akong kumain ng masarap na pagkain na hindi ko masyadong nakain sa dalat. Grabe, ang daming dahon. Sabi naman. Sabihin ko yung burden ko later. Ito? Mali ata ko na nalagay na gulay. Minty ata yung nalagay ko. Itong phone na to is 110,000.
Vietnamese dong. More or less 230 pesos. Laki ng serving. Itong version na fan na to, malinis yung broth niya naman. Malinis means parang ano, parang nasala ng maigi, ganun. Parang siyang parang mga ano, meatballs ba to or ano? Parang sa mga shabu-shabu. This fale, I rate this as 7.5 over 10. Mas masarap sa akin yung Pho Vietnam. Yun lang, thank you. Hi guys, nandito kami ngayon sa Little Hanoi. Magka-coffee break muna kami. Maganda yung place, para siyang bahay na convert sa coffee house. Chill lang muna kasi wala na kaming activity for the day. Coffee and food trip lang. Try natin yung famous egg coffee nila. Later, I'll share around the place. Kala kong pangit sa labas. Amoy jebs ng pusa. Pero pagpasok, parang ang feel niya is parang fine dining. Gusto ko ng egg coffee, gusto ko rin ng black coffee. So, first time ko matatry itong authentic kasi nung nauna isa Baguio. So, hindi ko siya nagustuhan. Try natin dito. Tapang yung kape. Ingay ko para akong naggagawa ng shake. Masarap. Masarap ang tapang ng coffee. Buti lang di ako order na isa pang coffee kasi bala ko dalawang coffee. Kasi kala ko konti lang yung serving ng egg coffee. Eh gusto ko sumipa talaga yung coffee for the day para marami kami magawa. Malayong malayo to sa egg coffee ng Baguio. Ciao! Bango. Parang matabang yung matabang yung egg para maging palaman siya. Hi guys, I'm gonna try this. Recommended sa TikTok na banh mi the one. Sabi nila ito daw yung one of the best banh mi here in Ho Chi Minh City. So, 45,000 Vietnamese dong or nasa mga 100 pesos. Hinati na namin sa half. Hati lang kami kasi gusto lang namin matry. Mana natin. Lagyan ng cilantro. Masyadong earthy. Masyadong earthy at greenery. Masarap yung niya, tinapay niya. Compared dun sa isa. Pero overall, mas masarap yung banh mi nung Banh mi Winwa. Siguro this banh mi is 7.5 over 10 for me. Hindi lang ako fan nung masyadong maggulay. Naintindihan ko yung iba kung preference nila to. Kasi yung isa mas mamiti, maraming laman. Ito naman, mas magulay ito. Yan lang guys.
Okay na sana to. Okay na sana kaso ano. Kuya ka lang ba? Okay na sana, naghanap ako ng Vietnamese coffee. Nakita ko to. Kaso nakalagay, the masterpiece of Italian coffee. Kunyari, ba't naging Italian? Ayoko ng cappuccino lang. Ayoko ng coconut. Iba talaga yung lasa, no? Second time na namin dito. Hindi na kami magta-try ng iba. Mainit na mainit siya kasi yung dinala dito hot stone. So, ang purpose nun is para maluto yung noodles tsaka yung beef na wagyu. Alam ko na kung ano yung kakaiba sa kanila. Ang sarap ng baka, no? Yun lang guys. Ubus ko na. Sabaw na lang yan. Pa-Vietnam. Ikaw ang pinakamasarap na pa para sa akin. Shincho, good morning guys. For today's activity, nabook namin siya via Klook. Ilalagay ko dito yung activity na yun, pati yung price. Activity na yun is pipick upin kami ng minibus dito sa mismong harap ng hotel namin at around 6:50 AM dahil malapit lang kami sa Bentan Mart. Free yung pag-pick up. Etong coffee na to ay 30,000 Vietnamese dong, more or less 70 pesos. Medyo dark siya. Sana mag-last to for the whole day yung energy namin. So excited na ako dahil ma-explore naman namin yung province ng Ho Chi Minh City. I hope masulit namin tong trip na to kasi parang ito na yung pinakamahal dun sa mga activity na nagawa namin. At hindi sobrang sikip nung minibus. So, coffee muna tayo habang hinihintay yung clock. Ooh! Ang strong nung coffee. Yun lang. Update ko kayo later. Today, let me introduce again myself. My Vietnamese name is Khoa. K-H-O-S. Thank you, sir. Thank you, Dr. Smith. You can call me English name to Eric. It's okay. Hi guys, we're on our way to Cuchi Tunnel. Nakasakay kami sa mini coaster. Ano lang kami sa tour, parang 7 lang kami. Parang naging private tour tuloy. Comfy yung seat. Tapos, ayan yung view. Yan, tapos ito yung sa likod. Wala masyadong nakasakay. This is my friend. She will introduce for you how can the people make the best tip like him. Okay? Yeah, good morning everyone. My name is Arina Malokagashi. Very nice to meet you. Thank you very much for your visit to Handicap and Handicap Factory. We opened since 1976. Our factory belongs to the Department of Wellingtons and Handicapped People. Yeah, I would like to show you about the design. It's very Vietnam, very beautiful, and also the best-seller painting here. The picture is made from rosewood, the strongest wood in Vietnam. This step is called English eggshell. We only use duck eggshell because it's stronger and thicker than the chicken eggshell. We break the eggshell one by one and stick the more surface with the lacquer. Shell powder on top of wood with the lacquer between. The normally painting we get 14 layer of eggshell powder. After lay is very rough, you can have a touch to feel
If you put the seashell under the lights, you can see the rainbow color like this. It is real, and if you only see white color, it is plastic. So you can see the picture is very shiny and very smooth. After finish, you can have a touch to feel. And andito kami ngayon sa Lampat Company Handicrafts. May mga locals na mga handicap na gumagawa ng mga handcraft materials. Tapos binibenta nila dito. Tapos yung proceed na to napupunta doon sa mga handicaps. Parang victim ata sila ng mga ano. Maganda yung start ng tour kasi nag-start kami ng parang Nobel cause. Nobel cause? Eh guys, dito na tayo sa Kochi Tunnel. Konti lang yung tao. Wala tayong masyadong kasabay. Okay, now we go to inside thing. So, itong tour na to, arrange na to ng Klook. Yung tour guide na namin yung yung nagpa-purchase ng ticket, tapos hina-hand over na lang sa amin yung ticket. Exercise 3 minutes in the morning, right? Hello, my family. Good morning, everyone. Morning. Welcome in the Kochi tunnel system. Before we go to inside the tunnel system, I have the two maps here. I will show you. If we come not follow strictly the rule, the American detective, all of the people living inside they will die. The next one controlled by the GI. Hands up again first. See that? Wow. And then after that, he put your hand at the both side. He will leave a push up. You see it? Okay. Okay, who is the first one? Me? Okay, you're the first one. Okay, brave. Okay, are you ready? Your phone? Yeah. Okay, hands up. Okay. Hands up, hands up. Okay, very good. Very good. Hey! Next one, please. This one we call to a tiger trap. In the jungle, they have 1,000 of the traps, same like that one. You can see that. Yeah. Inside the jungle, we have 1,000 of the termites, same like that one. Air ventilation. This one is the air ventilation here. You can see that. They run away, same like that one. Go to the inside the tunnel system here. They have a two holes. Here, one hole here, linked to the Saigon River. American detective. All of the people living inside they will die. They have just one solution. Just only parents do that. They use the hand here, put in the mouth for the children until they die. Because if you not do that to a lot of people, they will die. Like that. The children they cannot stop. They just try. If they feel uncomfortable, right? They just do that until the children die. You wearing the sandal like that one. You wearing the sandal like that, right? Yeah. But Vietcong, they not wearing the sandal like that. They wearing the sandal like that. The back one. Back to front, yeah. So it looks like they're walking back. Yeah. The back. Yeah, yeah. The mark will trail the backward. Yeah. Diyos ko, di ako kasya. Mabasag ko rin yung phone ko. Ulay. Uy, saan sila pumunta? Aray ko. Ito
ito din yung bunker. Parang ganito All din siya of sa the ilalim ng bunker tunnel. here, they open for the tourists can easily see. Wala, pawis na pawis na kami. Yeah, no, that's alright. This one too bigger. You can go inside. Yun yung ano, yun yung tunnel system ng Uchi Tunnel. How did you? Marami pa yun, mahaba pa yun. Nag-try lang kami ng maikli. Yung guys, yung tunnel is hindi siya para sa ano ha, senior at bata. Or hindi siya para sa lahat. Stiff pati yung mga steps. Maliliit lang This din. one to the 100. Nakakasubsob. Hindi na kaya magta-try. Gusto ko lang makita yung ano, yung tunnel kung ano itsura. Pero yung napasukan namin, maluag pa daw yun. Merong mga part doon na kailangan mo na mag-crawl para makadaan. Tapos meron na rin ano, meron na rin air condition daw sa loob kaya hindi na masyadong mainit. Pero originally, grabe yun. Hindi ko to marirecommend sa ano, sa matatanda. Kasi ang liit ng mga steps. Tapos may hawak pa akong camera, may hawak akong flashlight. Imagine na lang kung paano gumagalaw. Ha! Yun lang. Kasaba. Deep into and enjoy. Okay? Okay. Hi family, you can enjoy this one. This is my person. Yeah. With coconut milk. That's right. In the Philippines, they have mix with the coconut and chili powder. Yeah. Ay, sorry. Tikman natin. Kasaba, ay nalaglag nga ni. It's like natural sneakers. Actually, because you know, during the Vietnam War, Vietcong, they don't have, you Tapos na know, tayo sa Kochi Tunnel Adventure. Medyo mabigat knowing the history nung pinagdaanan nung Vietnam in a recent year. Hindi siya matagal in a recent year lang yung struggle nila. So, siguro pag uwi ko mas mag-research pa ako para mas maintindihan ko yung pinagdaanan ng Vietnam. Tsaka yung nangyari before kasi dito parang medyo nakikipagagawan yung picture, nakikipagagawan yung video. So, hindi ako masyadong mafokusan. So, update ko kayo sa next destination natin. 10 minutes they are directed here. Now we go to inside and the seaside. Hi guys! Tapos na kami dito sa religion sa Vietnam and on our way to our lunchtime. Very peaceful lang, solemn lang. Nakinig lang kami dun sa ginagawa nila at pinapanood namin sila. It's very colorful. I'll update you later. Bye-bye! Hi guys! Andito tayo ngayon sa Mountain 2 eh. Hindi ko lang alam kung anong name. Pero pagpasok, para siyang amusement park. Kala ko yung bundok lang. Tapos yung parang sa Taiwan. Parang mga Jufen lang. Ganong style. Pero pagdating dito, parang parang Disneyland Fields. Ganyan may mga ganyan sa ibabaw. Tapos meron silang mga ganyan may mga establishment, may mga modern establishments. Ang ganda. Yung ticket dito sa cable car is 450,000 Vietnamese dong. Pero yung ticket dun sa entrance kasama to sa Klook package. Para siyang Disneyland. Wow, ang ganda. Ang ganda niya talaga. Gusto na yung ganda. Wow, ang ganda dito. Parang Disneyland siya. Yung style And then when I'm in trouble, Oh, that's perfect. Meet you if you can sleep in. Off to put you. Very the American easy.
So, pag-akit namin sa taas, ito yung view. Ang social. Ang social, hindi ko lang alam kung anong meron. Ooh. So, pagdating sa taas, parang may food court siya. Tapos, maganda yung view. Mamaya mapakita ko sa inyo yung view. Marami ding picture spots. Ang bilis lang. Siguro parang mga 3 to 5 minutes lang yung paakyat din mula sa baba ng bundok hanggang taas. So, this food is dito sa Bani Banoy. Ewan ko kung ano tawag dito. Basta sikat daw to dito. So, meron siyang beef sausage, egg, at saka liver spread ba yun? Tapos ano siya, ang way mo sa kanya is yung baguette, sasawsaw mo siya dito. Parang ganyan. Sarap. Sorry. Oh. Ang light na lang, kaya feeling ko magugutom pa ako nito after. Ay, putang ina. Bago na naman siya sa panlasa ko. Pero parang ano siya, deconstructed na banh mi. Kasi ko lang pipili kung ano yung mga ano, gano'ng kadaming gusto mo ilagay. Ito ay 78,000 Vietnamese dong. So nasa mga 165, 70. 170 pesos. Sarap siya. Hindi lang siya for breakfast. Pwede siya any time of the day. Light lang siya. Saktong-sakto lang siya. Hindi yung parang mababloat ka. Tapos mura pa. Sana magkaroon dito sa Pilipinas. Or kung meron na sa atin, comment down below kung saan meron. Gusto ko siya. Gusto ko siya. 8.5 out of 10 for me. Yun lang. Thank you. Xin chào. Good morning. It's our last full day here in Ho Chi Minh City, Saigon, here in Vietnam. So, mamaya midnight ang flight namin. Sabi nga nila, ito talaga ang pinaka nakakalungkot na part ng travel is yung pag-uwi mo, kasama, mixed emotion kasi kasama na imagine mo na mag-start ka na ulit mag-work, tapos na yung vacation. Anyways, let's stay positive and enjoy the rest of the day. So, ang plan namin today is ma-visit yung Cafe Apartment, Saigon Post Office, at saka yung Book Street. Tapos, tatry ulit kami mag-Pho Vietnam kasi sobrang sarap ng Pho Vietnam. At saka Banh Mi Winwa. Sarap-sarap. Tapos, try pa kaming dumaan ng Co-op Market para sa mga pasalubong na kulang pa. So, update ko kayo later, guys. Hey guys, nandito ngayon tayo sa Cafe Apartment. So, ang target namin today is makapag-coffee lang dito upstairs bago mag-start yung whole day namin. So, update ko kayo later kung anong coffee ang ating mapipili at kung legit ba talaga na maganda ang view sa taas. Paakit na ngayon tayo sa Cafe Apartment. So, nag-take tayo ng stairs para mas buo yung experience. Pero parang medyo madumi siya.
Tingnan natin kung ano meron. Walang meron. Okay. Second floor. Hanggang 8th floor ata ito eh. Sorry again. This one, white coffee and salted cream coffee. Ito yung order namin. I don't know what's cold and I don't know what is cold. So, pipili lang ako based sa aesthetic look niya. So, parang ayoko ng dry na lemon. Ito na lang siguro. Baka mamaya lasang gumamela yung isa. Hey guys, in fairness dito sa cafe apartment, based sa mga reviews na nakikita ko kasi, sabi hindi naman daw masyadong maganda yung area. Pero yung na-search namin sa TikTok, which is Nicotine, etong ang coffee shop na to, very aesthetic, ang ganda ng place niya. Tapos ang cozy ng ambience, tas presko lang siya, open siya, wala siyang aircon, tas ang lalaki ng mga spaces niya, mga open space. Tas hindi masyadong crowded yung tao. So hindi pa kami nakapag-order ng coffee, naikot na namin yung buong area para makapag-picture. So, yun. Hi, guys. Nandito ngayon tayo sa Saigon Post Office. Yan. So, ito yung isa sa mga pinaka matagal ng post office na hanggang ngayon nag-ooperate pa. So, magta-try tayo magpadala ng postcard sa Philippines. Diba? Parang yung unang panahon lang. Kahit may mga email na, minsan maganda pa rin yung dating mga kagawian. Update ko kayo later if magkano yung mga gastos natin sa kapadala ng postcard, pati kung magkano yung postcard itself, tsaka kung paano yung process niya. So nakapili na ako, dalawang post-it yung dalawa yung nabili ko, 30,000 dong isa. So more or less 70 pesos. Update ko kayo later kung paano yung process. Madam, what is the process? Philippines. How much? 2. I want 1. Even same address. Just 2. Same, you send together. Yeah, same together. Together. Yeah. So, ang binayaran ko is 65,000. One of each color. Next counter have for one. Next plate. Sabi niya one of each color. So, inassume ko magtig-isa. Ewan ko dito. Dami kasing tao. Can I borrow? So, lalagay lang daw yung stamp. Stamp. Just put here. Then it's done. Thank you. Oo. So, after malagay address, dito mo ilalagay. So, maghintay ka na ilang taon bago ma-receive sa Pilipinas. So, yun lang. Let's see kung kailan siya tatagal. Sinend ko siya ng March 3, 2025. So guys, dito tayo sa 4-piece pizza. Medyo high-end yung restaurant. The ambience is very social. 1 million na lang pera namin. Diyos ko. Dito pa kami napunta. Hi, can you recommend us a pizza? Okay. For the pizza, you can order half and half. Yeah, You like cheese or no? Cheese. we like cheese. Yeah, we have 3 options for you. Cheese, 4 cheese, and 5 cheese. If you Mhm. can.
Sabi, magtigisa daw tayo ng pasta. Tingnan mo, ang dami. Wow, nung hinalo, bumango. Hindi na lang amoy crab. This one is crab pasta. Perfect yung pagkakaluto ng pasta. Pero yung sauce, hindi ata ako fan ng crab. Let's try the 3 cheese. 3 cheese lang yung in-order namin kasi pag 4 cheese merong blue cheese. So, hindi ako kumakain ng blue cheese. Chili oil. Siguro 7 out of 10. Yung 3 cheese. Malayo siya sa 4 cheese pizza ng 2 seasons. Malayo. Sobrang sarap nung sa 2 season. This one is the half-half. Ito yung half beef naman to. Grabe. Overload sa laman. Try ko muna ng walang chili oil. Now, this is the one I'm expecting. Ito ang sarap. Sakto. For some reason, crispy yung crust nito. Sarap. I'll say 8.5 over 10. Sarap. Hindi ko lang alam kung bias ako sa beef, pero masarap yung pizza natin. Pasta is 7 over 10, 4 cheese is 7 over 10. Pero itong beef na pizza, 8.5 over 10. Overall, itong 4-piece pizza. Ang cozy ng ambience, ang purchase ng mga staff, maasikaso. Parang fine dining setup siya. Malapit lang siya sa hotel namin. I'll recommend this place pag nag-visit kayo ng Ho Chi Minh. Pero I think one is enough. Hindi siya yung something na parang dapat balik-balikan. Matry mo lang siya once para matikman mo yung tinutukoy nilang food. So because of the place, average, siguro 8 over 10 for me. So, ang binayaran namin dito sa fine dining restaurant is 639,000. So, nasa 1.3. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Vietcom. Parang maliit na mall siya. Nakailang attempt na kami mag-try mag-shop. Wala kasi kami magustuhan. So, magla-last attempt pa ako for the day. Magla-last attempt pa ako for this trip. Baka sakaling may mabili ako. Pupunta tayo sa mga local designer ng Vietnam and let's see if meron bang babagay. So, update ko kayo later. Hi guys, ito yung playground, ito yung local brand dito sa Vietnam. So, sa loob nito marami ng mga local brands. So, tingnan natin kung meron talagang babagay sa akin. Tingnan natin yung generation nila kung merong pang Tito. Let's see. Kano ganyan? Grabe, ang edgy. Para bang aatin ka ng mall show. Tingnan niyo, oh. Susukat lang ako. Try ko. Bibili ako ng isa kasi gusto ko siyang pang airport. Ho Chi Minh City Book Street. I'll show you later kung ano yung mga activity na gagawin namin dito.
Basically, isang buong street siya na puro books. Tapos dun sa loob, merong mga shopping area. So that's my idea in health. Tapos malilim siya, ganyan siya. Oh. Tapos may mga coffee shop. Tapos may mga souvenir shops. Tapos ito sa harapan ng Pink Church. Yan, Pink Church na yan sa harapan na yan. Pero parang pag tinitingnan ko sa malayo, parang puro ano siya, Vietnamese. So, nakatambay lang ako dito sa Book Street. Merong mga bench sa gitna. Malilim yung area, tapos marami siyang mga puno. Presko siya kahit anong oras lang ngayon. 2:30 ng tanghali. So, tatambay lang ako dito. Kayo din ba, guys? Na-enjoy nyo yung ganito na. Walang masyadong ginagawa. Sa klase ng trabaho ko, parang yung ganitong nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, wala kang iniisip, wala kang pasyente na kailangan mong i-care. Parang para sa akin, luxury to. So, yung mga ganitong moment, sobrang na-enjoy ko to. Kahit ang tawag ko nga dito minsan tulala. So, gusto ko lang minsan tumulala. So, masaya ako sa mga ganitong klaseng moment. Slow pace lang, walang requirements, walang dapat ma-achieve, walang deadline. Yan, gustong-gusto ko yan. Luxury yan para sa akin. Comment down below kung merong mga taong kaparehas lang sa akin na na kahit hindi masyado nag-activity pa nagka-travel is okay lang sa kanila. Mag-recap tayo ng naging activity natin. Pero ito, based on my experience alone. So, para sa akin, Vietnam is the cheapest country or place na nga ata na napuntahan ko so far. Sobrang mura ng bilihin. Sobrang mura ng transportation. So, nag-range yung Grab dito ng around 50 pesos to 150 pesos. So, yung mga 150 pesos is around 20 minutes na nag-Grab trip yun. Ganong kalayo. Tapos, yung accommodation na napuntahan namin is sobrang mura. 5,500 for 6 days. Decent yung kwarto, nakita nyo naman. Pinakita ko sa video. Tapos meron daily housekeeping yon. Tapos okay din yung internet niya. Mabilis din naman. Tapos katabi lang ng Bentan Market. Katabi siya ng Bentan Market. Katabi ng Pho Vietnam. Katabi ng Pizza 4-piece. Katabi ng mga major establishment. Tapos 5 minutes lang to sa Saigon Post Office. 5 minutes from. Ang masasabi ko lang is yung food dito sa Vietnam is hindi naman siya acquired taste. Okay naman siya. Medyo masilantro lang yung iba. Pero you can ask naman them na wag maglagay ng cilantro kung hindi nyo talaga gusto. Masasabi ko, Pho Vietnam is the best pho that I tried. And when it comes to banh mi naman, banh mi Vinh Hoa, yung pinakamasarap na natikman kong banh mi. Coffee ay too many to mention. Ang coffee nila dito ay matatapang, parang eksakto doon sa taste na gusto ko. Lasang-lasa mo yung coffee, tas bihira yung milk. Activity. Kung ikaw ay thrill seeker na activity, hindi ka dito sa Ho Chi Minh City, I guess. Kasi yung mga nasa video nung nag-Alpine Coaster, nag-Mario Kart, pumunta pa ako sa Dalat, hours travel from Ho Chi Minh City via sleeper bus para makarating doon. Parang Baguio style siya. Nandun yung mga activities na masasabi ko magaganda or pang thrill seeker. Etong Ho Chi Minh City is more on laid back, food, culture. Dito maiintindihan, dito i-explain sir, maiintindihan yung pinagdaanan ng Vietnam during the war. Nag-try kami ng clock activity, di ba? Yung in-avail namin is yung Cu Chi Tunnel, religion nila at saka yung sa may cable car. So, ang masasabi ko, if hindi nyo gusto yung malalayong travel, wag nyong i-avail yung sa may pa-cable car kasi from Ho Chi Minh City parang ano siya, 3 hours drive siya via minibus ng Klook. So, mauubos talaga yung oras mo if ganun yung target mo. Siguro ma-suggest ko yung yung Cu Chi Tunnel tsaka yung Mekong Delta kasi malapit lang yun. Hindi super layo. 1 hour to 1.5 hours. So, yun yung mga suggestion ko. Tapos, in terms of Grab naman, may Grab food naman tsaka may Grab car. Bago na lang kayo umalis, huwag niyong kalimutang i-link yung credit card niyo sa Grab para hindi niyo na kailangan magsukli-sukli sa panagabayad kayo ng tax. Auto-deduct na lang sa card. Tapos, SIM card. I suggest huwag kayo sa Klook kumuha ng SIM card. Sa Agoda, way less cheaper. Parang half the price yung sa Agoda. So yun, overall, so yun lang. If may nakalimutan ako, message nyo lang ako. Or if nagustuhan niyo yung Ho Chi Minh trip natin, please like naman the video para mas ma-inspire pa akong gumawa at mag-travel. Don't forget to subscribe and follow me on my social media. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. And I think this is the end of my Vietnam series. Thank you everyone for watching. Hanggang sa muli. Come on. Bye-bye. Wondering what I did wrong. I could tell by your eyes.
sun.